Hindi. Ayan ang propaganda. Biro mo ang assertion mo, ako kasama. Eh, ba't mo hinahanap sa akin? Baka alam mo. Wala, hindi hinahanap sa iyo. Baka alam mo. Sabi naman. Meron po bang nagpapanotaryo sa inyo na bago siya umalis, ay babalikan niya kung sino man yung notaryo at itatanong niya, Sir, Madam, pasensya na po, ngunit gusto ko lang matiyak kung kayo po talaga ang pumirma sa dokumentong ito. Meron po bang gumagawa noon? Yun po ang kanilang ginagamit na dahilan para ilihis. Para sa ganon makaiwas sa tunoy na tinutumbok ng kanyang mga testimonies. Marcos. Ayun ang nakalagay, oh. Oh. Diba? Resign daw, resign. Ay, ulitin natin, ha. Pantay lang natin. Galit na galit si Kuya. Eh, siyempre, hindi niya malaman kung saan dinala yung pera ng bayan, eh. Kaya galit na galit. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, hanggang sa muli, ha. Like and share. Bye-bye. Yes, good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Gus nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Hindi mahulugang karayom ang yung mga kasamahan natin dyan, mga kaibigan natin dyan sa Luneta, yung nagaganap na peaceful rally ng INC na kahit gusto man, alam nyo yun, gusto sirain ng mga ilang tao, pero anyway, pumasok doon sa loob ng rally at may mga daladalang mga laruan. Diba? Bawal ho yun. Hindi nyo ginalang yung peaceful rally. Anong gagawin nyo dyan kung sakasakali? Papakita ko lang sa inyo yung actual drone footage kagabi. So, mamayang gabi, kasi galing tayong Mars, malapit na tayo sa Earth, pupunta tayo dyan. Excited na ba kayo? Kita-kita-kits tayo, ha? Kaso hindi ata tayo makakapasok ng Quirino. Kasi, meron silang password. Yun yung, kasi iniiwasan nila yung magkaroon ng gugulo o gagawa ng gulo. Pero kung kakilala mo naman at meron kang kakilala, for sure siguro makakapasok ka. Tatry natin, ha? Tatry natin. Pero pag nakapasok tayo, i-video natin yun. Pero hindi tayo magla-live. Oo. Ano ba ang mga balita ngayon? Anak ng tipaklong, no? Ang kitid talaga ng utak ng isang babae, ano? Pag ikaw ay isang pumasok ka dyan sa isang gobyerno, asahan mo, maraming makabatikos, maraming kritisismo, pikon ka pala! Pero bago man yan, pakita muna natin itong drone shot kagabi. Ang dami, diba? Punong-puno ho yan. 670,000 expected na dumating at dumalo. Bukod pa ho yung paparating mamaya, bukod pa ho parating sa susunod na araw. Sa dinabi-nabi na yan, hindi pa kayo magtanda. Lalo na, in-expose pa ni Saldico yung mga banta sa kanya ni Balulong. Diba? Ang dami niyan, So, hindi ko alam kung saan ako. Kahit dito na lang tayo malapit sa Luneta, nasakop na rin. Siguro malayo-layo yung lalakarin natin. Baka siguro ang lakarin natin mula Quirino, kasi hindi na makapapasok talaga ng sasakyan yan, eh. Mula Quirino hanggang dyan sa Luneta, dyan yung lalakarin natin malamang sa malamang. So, hindi na siguro tayo gagamit ng sasakyan. Baka mag-hailing up na lang tayo.
mamayang gabi. So, abangan nyo. Ang upload nun bukas na. Oo. Pinakita ko lang sa inyo ha. Hindi ho peki yan. 670,000 padagdag pa ng padagdag. Hindi lang ho yan meron pa nagaganap doon sa mga iba't ibang mga lugar. Diba? Kaya doon sa mga nagsasabi na yan ay peki, no. Wag ho kayong mga pasaway. Eto tayo, mapunta tayo doon dito sa babaita na ito. Siguro. Nagtanong si Ate Tikia, si Ate Malu o si Prof Malu nagtanong. Siguro si Gutesa kasi pwede namang kasi malay mo may alam. Nagtatanong ang isang Malu Tikia. Nagalit ang babae. Tingnan nyo nga naman kung malawak ang pag-iisip mo at hindi ka nakatira sa mga gilid-gilid lang. Hindi ka magpapakita ng ganyang asal. Mismong sa harap pa, napakarami. Ang tawag dito, kung ako lang para sa akin lang, huwag ka magagalit, ma'am. Oo, nasa gobyerno ka. Huwag ka magagalit. Huwag mo ipakita yung asal mo. Kasi dito, naku, Diyos mo yung mari-mari. Kaya na humahala musga. Si Gutesa siguro, alam ni Yuse kung nasan si Gutesa. Sabi niya, si Gutesa, alam ni Yuse kung nasaan. Napakasimple lang naman. Bakit nagpakita ka ng isa kang Diba? Nakakawindang eh. Tuloy. Bakit naman sa akin ibibintang? Baka kayo may alam. Hindi, Total kayo hindi naman ko alam yata kasi may kakilala hindi, yan. ikaw nasa gobyerno eh. Pero teka lang, sino ba nag-present sa kanila? Yung mga Hindi kaalyado ko alam nyo kung sino nag-present sa nag-present. kanila. Please do not accuse Hindi kami me. nag-present dyan. Baka kaalyado nyo nag-present dyan. Hindi. Ayan ang propaganda. Biro mo ang assertion mo, ako kasama. Ba't mo hinahanap sa akin? Baka alam mo. Wala, hindi hinahanap sa iyo. Baka alam mo. Sabi naman. Alam mo ba yung mga mahirap magsalita? Baka magalit eh. Kasi si Ate Malungap, nginaungawan eh. Diba? Diba, Ate Claire? Bakit gano'n naman? Ganun ba talaga? Hindi talaga mawawala yung pagiging HB? High blood yan? High blood yan? Alam mo, pag ikaw ang estado, never mind. Well, let's I respect this show. I do not want to go to the gutter. So don't start kasi. You're putting Excuse something to me. But you are representing go. Hindi kayo nakakusa. Nagtatanong naman. Wala naman sinabi. Baka pwede mong ganito-ganire. Wala naman ganun eh. Ang tanong baka alam mo. Ako sa ba yun? Alam ko ano to abogada to eh. Hindi ko lang alam kung talagang, abogada, accusing na kagad yun. Tawag doon, accusing. Hindi ko lang alam kayo, sa tansya nyo, ano ba yung pagtatanong? Ano ba yung in a way na tinanong ni Ate Malu kung paano siya magtanong? Ano yun para sa inyo? Pag-aakusa ba yun? Sagutin niyo sa comment section. But still, bakit ko malalaman? Hindi ako nag-present dyan. Bakit mo sa akin You can ipapaturo sa akin always na say malamang it alam in a ko? very nice way yan, without tama. You don't have insulting to people. start. You don't have to Excuse start. me. Excuse me. Ano You don't have to start. Ganito po. Let's ask na lang each one. Do we have any information from either end? Any information from either end of where he is? And No, I don't know. There was someone who told me that he is in the custody of government, agencies of government, including the family. including the family. Including the family. So, do I know for certain? No. It was relayed to me. Am I part of the scheme that some people would say I am part? I am not. I am just an ordinary citizen who loves this country and Tama. would like to comment on certain things. Tinanong natin yan sa Marines At sinabi nila na wala sa kustodiya nila, walang nakakaalam. Siguro, ang dapat si na Mike natin Defenso tanong si din Mike ano. Defenso. No, we already asked Mike Defenso. nila. We asked Parang bibigyan nyo lang ng isang magandang ratings isang rate lang naman. Kung ano yung masasabi nyo doon sa pinakita na asal
o ugali, kung matatawag mang asal o ugali. Nagtatanong lang. Kung ikaw ay isang tao at napanood mo ito, ano ang title na ang bibigay mo? Ay, dyan. Dyan kayo masusubukan kung nakasubaybay kayo talaga sa channel natin. At ngayon, nagtataka tayo, bakit ganun? Ano? Bakit? Yung mga, ano ba ito? Yung mga nakaupo ngayon sa gobyerno, imbis na sila ang tumutok at ayusin nila at alamin nila kung sino yung big fish, parang sila pa yung nagtatakip. Parang ramdam nyo nakikita nyo sa mga galawan, lalo na pag sila ay naghihiring o nag-iimbestiga. Kanya-kanya silang mga palusot, di ba? At ito pa, di ba, lumabas yung issue na si Saldico ay balak ipategi, di ba? Ngayon, meron naman balita dito. Pakita natin ito kasi mas maganda. Itong issue na ito, si Saldico ngayon ang balak kasuhan. Imbis na, wait lang. Hinahanap ko pa eh. Asa na ba yun? Asan ka na? Ito pala. Pakita natin lakihan natin. Yan. Imbis na si Balulong, ito sabi pinakamatagal na ang bukas o Martes maihain namin sa sandigan ang unang kaso, ang Mindoro flood control case laban kay Saldico. Ano sabi? Si Saldico ngayon ang kakasuhan. Ang balita ngayon. Boying Rimulya, kakasuhan na si Saldico. Bakit? Nagtatanong ko wait lang Yan. Di ba? Kaya nga tama yung si Saldico na na hindi nga pwedeng makasuhan nga ito dahil magkaibigan at magkaano sila sa isang fraternity. Lumalabas nga ang tunay. Bakit siya kakasuhan? Anong problema? Ito ang naging pahayag ni Ong Guzman na ang panayam kung saan ibinahaging kumpleto ang ebidensya para sa Mindoro Flood Control, scam laban kay Saldico at sa SunWest, kauna-unahang kaso na ihain sa gitna ng malawak na investigasyon sa kontrobersya sa flood control project sa buong bansa. Nako po. Kasi na natin yan. Talagang walang mangyayari talaga. Kundi wala. Gigipitin lang ng gigipitin niya si Saldico. Kaya nga, merong ang banta dyan meron talagang banta. Mismong, napanood nyo ba yung video? Kung hindi nyo pa napanood yung video, panoorin nyo ho. Panoorin nyo ngayon yung kagabing upload natin. At ito, dito natin sinasabi, yung full speech na nangyari diyan sa Luneta. So, abangan nyo mamaya, mas marami pa hundadag sa mga kababayan natin dyan. At doon sa White Plains, hindi ko alam kung continuous pa yung ano tawag dito, kung meron pa o mamaya magtutuloy pa sila sa kanilang peaceful rally. Ito panoorin natin yung kaganapan kagabi. May mahalagang panauhin, kapatid po natin sa iglesia. Pakinggan po natin siya. Isa pong senador sa Republika ng Pilipinas. Tuwan-tuwa mga kapatid doon ng iglesia. Di ba? Kilala niyo na po sa Senador Dante Marcoleta.
Salamat at meron tayong senador na kapatid, ano? Talagang nilalabas nila ang transparency. Talagang magaling. Mahal niya ang sambayanan, mahal niya ang Pilipino, mahal niya. Kasi nga, gabay siya ng Panginoon. Kaya, yung puso niya para sa mga Pilipino. Hindi kagaya ng mga nangungurakot ngayon. Kilala niyo naman sila. Ang kumakamal-kamal ng mali-malitang basura o tinatawag nilang basura, pero bilyon-bilyon pala ang laman nun. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, mga kababayan. Okay pa po ba kayong lahat? Kayang-kaya pa po ba? Alam po ninyo, ang isang malayang pagpapahayag at maramihang pagtitipon, kagaya ng ating ginagawa ngayong gabi, ay kapwa karapatan Tama. na pinoproteksyonan ng ating saligang batas. Ang layunin ay naihayag na po ng nakaraang nakapagsalita sa atin. 3 bagay po ang ating hinahanap. Ang transparency, accountability, at justice. Yan, tama po. Transparency. Sa konteksto po ng ginagawa na pag-uusisa at pag-iimbestiga sa mga anomalyang paglalatag ng flood control project sa ating bansa, ito ay dapat lantad, bukas, katanggap-tanggap at makatotohanan. Hindi kagaya ng nakikita natin ngayon. Ako po ay magbibigay sa inyo ng mga ilang halimbawa. Halimbawa, nung ako po ay chairman pa ng Blue Ribbon Committee. Ipinasya ko po na gamitin natin yung batas na nauukol sa Witness Protection Program dahil po napakahirap talagang magturo, maglantad, tumukoy, lalong-lalo na yung mga mastermind ng kawalang hiyaang ito. Meron pong nagkusa, kahit alam nilang mahirap at magsasakripisyo sila, sapagkat manganganib ang kanilang buhay, pati na ang kanilang pamilya. Ang tinutukoy ko po ay ang mag-asawang Diskaya. Para sa ganon ay makatulong sila sa Estado na hanapin natin kung sino yung utak, kung sino ang mastermind. Hindi pa po nakapagsisimula ang proseso, ay pinagsikapan na po na sila ay pigilan. Dahil sa umpisa pa lamang ng kanilang sworn statement, natukoy na nila initially 17 members of the House of Representatives. Kaagad sinabi na noon ay Secretary ng Department of Justice, Boying Remulla, na bago maproseso ang aplikasyon ng mga Diskaya upang baka sakaling sila ay maging testigo ng Estado, kailangan muna silang magsoli ng inaakala niyang nakulimbat nila. Ang sabi ko po sa kanya, hindi naman po pwedeng sa aplikasyon pa lang, sa pagpoproseso pa lang, ay bibigyan mo na sila ng isang requirement na kailanman ay hindi nakasulat sa ilalim ng batas. Ngunit, pinilit po niya. Ang sabi ko pa sa kanya, ang korte lamang ang magsasabi kung magkano ang isusuli ng isang tao pagkatapos ng paglilitis. Sapagkat ang korte rin naman ang magtatakda kung yung nag-a-apply sa Witness Protection Program
ay a-approvein ng korte. Ang mag-a-approve po ay korte, hindi po ang Department of Yun. Justice. Tama. Ngunit dahil ayaw po nila, natatakot sila na baka sakaling magsalita pa ang mga diskaya hanggang ngayon, ay hindi nila pinapayagang ang proseso para sila ay makapag-apply. Isa ito sa paraan para sa ganon ay hindi matupad ang transparency. Mamaya po ipaliliwanag ko pa lalo ang bahagi na yan. Ang isa pa po na testigo na inaakala ko na pinakatotoo, the most credible witness ever produced by the Blue Ribbon Committee, Orly Gutesa. Siya lamang po ang tumukoy at kumonekta sa pagitan ni Saldico at ang dating speaker, Martin Romualdez. Wala na pong iba. Wala na pong iba. Natakot silang lahat sapagkat totoo ang sinasabi ni Orly Gutesa. Tama. Ano po ang ginawa nila? Ang pinagtuunan po nila ay hindi umano na peking notaryo. Paano po mapepeke ang notaryo? Tayo pong lahat, saksi sa umiiral na mga pangyayari sa pagnonotaryo. Pumunta kayo sa malapit na City Hall, makikita nyo ang nakalinyang mga notary publics. Meron po bang nagpapanotaryo sa inyo na bago siya umalis, ay babalikan niya kung sino man yung notaryo at itatanong niya, Sir, Madam, pasensya na po, ngunit gusto ko lang matiyak kung kayo po talaga ang pumirma sa dokumentong ito. Meron po bang gumagawa noon? Yun po ang kanilang ginagamit na dahilan para ilihis. Para sa ganon makaiwas sa tunay na tinutumbok ng kanyang mga testimonies. Ganito po ang ginagawa nila para sa ganon ay sagkaan ang transparency. Mamaya po ipaliliwanag ko pa ang pangyayaring ito. Pagkatapos ginawa po ang tinatawag na ICI. Ito po yung Independent Commission on Infrastructure. Tinatanong ko po paano naging independent ang ginawa nilang ito samantalang sila po ay humihingi ng tulong sa House of Representatives, humihingi ng impormasyon sa Senado, humihingi ng impormasyon sa Sandigang Bayan, sa mga korte, at sa lahat ng mga opisina ng ating pamahalaan. Hindi siya independent. At hindi pinakikita yung kanilang proceedings. Mga ilang linggo na ang nakararaan, nag-submit ng affidavit ang dating Speaker ng House of Representatives. Meron po bang nakaalam sa inyo ng pangyayaring ito? Iniulat ba nila sa atin kung anong nilalaman ng affidavit ni Martin Romualdez? Hindi. Wala po. Hindi po. Talagang gusto tayo ay hindi natin makita ang katotohanan. Ililihis, isisinsay ang katotohanan. Papayag po ba kayo sa ganitong patakaran? Hindi. Mga kababayan, ang sinusuri, ang iniimbestiga na bilang ng mga flood control projects ay hindi bababa sa 9,000. Sa ngayon po, ang sabi po nila ay nakapagpalitaw na sila ng 500 ghost projects. Hindi ko po alam kung paano nangyari ito. Ang Department of Public Works and Highways gumagamit ng sari-saring applications. Meron silang tinatawag na IMS, merong PCMA, merong MYPS, merong Survey 123. Ang lahat po ng aplikasyon na ito
ay di umano'y ginagamit para matukoy ng ganap kung nasaan ang flood control project. Pero ang totoo po, wala naman pala silang ginagamit mga satellite. Yung sinasabi nilang real-time geotag na project ay marami po ang sablay. Kaya hindi po talaga natin kailanman madidetermina ilan ang ghost flood control projects. Meron pa silang tinatawag na quality assurance units. Ito pong opisinang ito ang nakasentro sa pagtingin sa kalidad sa pagkakagawa ng mga flood control projects. Ito ay mula sa kanilang central office, meron silang satellite office sa kanilang mga regional offices at ganun din sa mga district offices. Meron pa silang tinatawag na CPS. Ito po ay yung sistema para sukatin ang competence, ang kakayahan, ang kalidad ng mga contractors na gagamitin. Kung lahat ng pamamaraan na ito, kung lahat ng sistemang ito ay kanilang sinunod, kailanman ay hindi magkakaroon ng ghost projects. Yan. Anong ibig sabihin po nito? Hindi po nila sinunod ang mga tuntunin. Nagbulag-bulagan sila sa mga tuntunin. Sapagkat ang pinag-uusapan natin ngayon, mga kababayan, ay halos 1 trilyon piso na nakulimpat sa kaban ng bayan. Ito na po siguro ang pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Tama po ang mga sinabi ng naunang nagsalita sa atin. Kailangan po natin talaga ang transparency. Kailangan po natin talaga ang accountability. Kung walang transparency, hindi natin makikita, hindi malalantad sa ating lahat. Kung sino ang utak, kung sinong pinuno, kung sinong nag-isip ng lahat ng bagay nito. At kung hindi sila magiging accountable kahit kailan, ay hindi magkakaroon ng hustisya sa ating bansa. Ang graft and corruption po sa ating bansa, sa pag-iestima ng ilang nag-aral, ito po ay nagre-represent ng halos 30% sa ating national budget. Kung ang ating national budget ay mahigit na 6 na trilyong piso, kayo na po ang kumuwenta kung ilan ang nawawala sa kaban ng bayan. Grabe, no? Sa DPWH lamang po, sa budget lamang po ng isang ahensyang ito, 1 trilyon po ang nadadagdag. Ito'y nakita po namin sa initial findings namin nung ako pa po ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Dinadagdagan nila kung ano yung ceiling na binigay ng Department of Budget and Management. Meron silang tinatawag na allocables, meron silang tinatawag na leadership, meron silang tinatawag na unprogrammed funds, at meron pang dagdag pagkatapos na magkaroon ng bicameral conference. Kapag tinotal natin ang lahat ng ito, hindi bababa sa 1 trilyong piso, katumbas ng 15% ng ating national budget. Ganyan po kalawak, ganyan katalamak, ganyan ang magnitude ng nakawan. Kaya totoo din yung ini-expose ni Saldico, di ba? Oo, hindi, ang problema kasi, hindi na mga congressman ang naitutumbok dito. Kumbaga, butal-butal na lang yung sa congressman na nakukuha, nananakaw. Ibig sabihin, yun na lang yung mga hocus-pocus. Kaya pala in-expose. Meron kasi nagsasabi, ang sabi nila, in-expose nga yan ng Pangulo dahil ayaw niya sa korupsyon Mali. In-expose kasi gusto iligtas sa sarili. Kasi nabuking na.
may kumakanta at kakanta. Ngayon, ano nangyari? Totoo nga, inamin ni Saldico. Hindi naman sasabihin ni Saldico yun, wala siyang katibayan eh. Ngayon, naglalabasan yung mga issue. Ang nag-utos, Pangulo. Aga-aga-agoy. Saklap ano? Pangulo mismo. At hindi lang milyon-milyon, hindi lang bilyon-bilyon ang nakukuha. Trilyon-trilyon. Sarap. Easy money. Asan kaya yung pangako dati? Nangangampanya pa lang, no? Sabi doon, pag ako nanalo, yung utang ng Pilipinas, babayaran ko. Wow! Lumulubog ka na nga sa utang, nanakawan mo pa yung inutang. Asan, himay-himay nyo ngayon. Wala na yung reserve gold, asan? Yung maharlikapan, wala na rin. Ngayon, eto ng utang. Nanakawin pa rin. Lumabas sa lumabas, sila-sila pala yung mga, may mga, ano tawag doon? Sila-sila pala yung gumawa ng mga pandodorobo. Kaya ang mamang ito ay galit. Kaya sabi niya rito, ay mag-resign ka na. Meron siyang placard eh. May papakita lang ako sa inyo. Kaya, hindi ko lang alam kung kailan ito nangyari o matagal na ba ito nangyari. Pero galit siya. Oo, galit siya. Pasok. Marcos. Ayun ang nakalagay, Diba? Resign daw, resign. Ay, ulitin natin pantay lang natin. Galit na galit si kuya. Siyempre, hindi niya malaman kung saan dinala yung pera ng bayan eh. Kaya galit na galit. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, hanggang sa muli like and share. Bye-bye!